Gandang-gandang gabi sa inyo, Miyerkules ngayon. Miyerkules po ngayon, 17 ng buwan ng Abril. Welcome sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. At siyempre, dahil Miyerkules po ngayon, ay magiging panauhin natin mamaya all the way from San Diego, California, si Ms. Fatima Soriano para simulan po natin ang pagninilay. Makasama natin siya sa pagninilay sa mabuting balita para sa araw na ito ng Miyerkules, di ba? Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM. Napapakinggan din po tayo sa iba't ibang himpilan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ho ang programa natin hindi lamang sa Pilipinas, napapanood at napapakinggan din po tayo sa Facebook pages ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. Kung kayo po ay mayroong mga komentaryo, suhestyon, mga mensahe, pagbati, whatever, na gusto nyong ihatid sa ating programa para ho mabigyan daan natin, pag-usapan ho natin yan sa ating programa. Hanapin lamang po ninyo at i-follow ang ating Facebook page ng Dr. Love. I-share din po ninyo ang ating live stream sa ating ng ating episode na ito. At sa lahat po ng mga may signal cable, alam po ba ninyo na tayo ay napapakinggan sa Signal Satellite Channel 305. Yun. Signal Satellite Channel 305. At pwede rin po tayo mapakinggan ng live sa Signal Play app. Mag-register lamang po ng libreng account sa www.signalplay.com. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com o kaya po sa ating Dr. Love Facebook Messenger. Diyan ho ninyo idaan ang inyong mga mensahe at matatanggap po natin yan. Bibigyan daan po natin sa ating programa. Maaari po kayong tumawag sa ating mga hotlines. Ang hotlines natin 863-15788 at 863-16674. Yan ho mga hotlines natin. Titingnan natin kung mayroon tayong panahon at mabibigyan daan natin ang isang liham kasaysayan. Otherwise, pag hindi ho natin nabasa ang ating liham kasaysayan, bukas ho ating bibigyan daan yan, araw ng Huwebes. Anyway, 9:42 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Atin munang panoorin po. Atin pong panoorin ang episode ng Face to Face na itinampok po sa programang Face to Face sa TV5. Ito po ay sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bago po ang Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey. Ito po ay may replay from 8 p.m. to 9 p.m. sa Signal TV 1PH Channel 1. Ayan. So, ang itinampok ngayong araw na ito ay pinamagatang La Traidora Mi Amiga. Wow, Espanyolistic to, ha? La Traidora Mi Amiga. My friend, lady friend, who is a traitor. Ayan. La Traidora Mi Amiga. Alamin natin, ano ang nasa likod ng kasaysayang ito at ano ang ating maibibigay na payo sa mga CS. Yan, sa mga CS ng programang Face to Face. Narito ang ating tampok na episode ngayong gabi, La Traidora Mi Amiga. Mamo, ano nangyayari? Bakit ang aga ay ganyan na lang kataas yung level ng galit mo? Ano nangyayari? Actually, Mama Carla, nakakapikon. Ayoko talaga na ginaganon yung mga alaga ko. Lalo-lalo na yung mga dancers ko. Kung tutusin, ayoko talaga na magsama sa loob ng bahay. Ikaw ay isang nagmamanage ng mga nagmamanager ng mga dancers, ng mga kabataan, yes. Ganyan. So ano ang nangyari?
Actually, ito si Miko, ayoko talaga na may bakla na nakatira sa bahay ko. Kasi ayoko talaga may mangyari. Bakit siya tumira? Napatira mo ba sa bahay mo? Kasi sabi niya, wala na daw siya matutuluyan. Sabi ko, ayoko kasi na may mangyari sa mga bata kasi iba yung galawan ng mga bakla. Bakla na ako, alam mo yan, Mamsi. So sabi ko, turuan ng magandang asal yung mga bata kasi mas maganda maging ehemplo sila pagdating sa ating mga community. Ano nangyayari? Bakit ka nagagalit kay Miko? May ampun kasi ako, si Yaya Mokang. So, nung wala ako sa bahay, iba na pala yung nangyayari sa bahay ko. Doon ako lalo napikon, Ma'am si Carla. Doon ako napikon dahil mismo pala sa kwarto ko, may ginawa pa silang hindi maganda. Umakyat pa sa kwarto ko, ha? Umakyat pa sa kwarto ko. Mama Carla, tanungin ko lang, pagka na-mention mo yung alaga, ilang taon ba to at mga Becky rin ba ito? Actually, nasa matured na po Ay, sila. mga ilang time? Bigyan mo kami ng taon para Nasa kasi... 24, 25. Hindi na sila minors, Yes, Pero no? puro mga, ano ba to, Becky, lalaki, ano ba to? Puro lalaki yun. Kasi, actually, ayoko na po talagang magbuo ng dance group. Kasi, syempre, ang hirap po magastos po yan. Kaya lang may mga bata kasi, dati na po talaga ako manager, nagkaroon ng pandemic. May mga bata talaga na gusto magkaroon ng talent talaga. So, ako kasi, matulungin talaga ako. So, gusto ko talaga silang tulungan. Gusto ko maabot din yung pangarap nila. Ano ang ginawa nito ni Miko na sinasabi mong hindi nakalaswaan? Ayun Isa ang- ba sa mga dancers or sino ba? Isa sa mga dancers ko. Kaya pala iba na yung galawan niya sa bahay ko Kaya iba na rin yung galawan niya sa mga bata. So, hindi ko lang siya matsyempohan. Pero ito yung akma na may nagsasabi na sa akin talaga. Kaya gustong-gusto ko talaga siya makaharap, Mama Carla. Dahil request mo naman na gusto mo siyang makaharap, eto na ang kaibigang dati ni Mamu na may ginawang kalaswaan matapos ang inuman. Miko, pasok! Pakababoy mo, ha? Bawal, mama. Sama ng ugali mo. Tama na, mama. Miko, diretsahang tanong. Totoo bang pagkatapos kang patirahin sa bahay niya ni Mamu, ay meron kang ginawang kalaswaan doon? Yes po. Actually po, Mama Carla, nangyari po yun February 14. Valentine's Day. Yes, Valentine's Day. Ang kapal na mukha mo, doon pa kayo sa kwarto ko, no? Masarap eh. Maganda ng kwarto mo. Wait lang. Okay. Then after nun po, yung gabing po yun, wala po si Mamu. And then after po nun, pinapunta ko po yung Mark. Yung Mark ay isa sa Yun po mga yung dancer dancer. ko. Yes po. Okay. Ang kapal. Okay. So pinapunta mo. Opo. Okay, and then? And then nagulat na lang po ako, merong bulaklak tsaka alak. Sakit! So, kinaganda Alam mo mo yan. yan. Teka lang, kung alaga mo lang naman yon, Mamu, bakit ka nagagalit? Kung desisyon naman yon at nasa edad na yung Mark. Pero dapat kasi iba yung pagtrato natin sa pagturo ng magandang Oo. asal sa ibang gawain na hindi nakarapat-dapat. Okay. Diba? Okay. Kasi kung ipapakita mo yan, paano ka parerespetuhin ng ibang dancer ko? So ano nangyari, Miko? Kayo ba ni Mark ay nagkaroon ng relasyon? Meron po. Pero alam naman ni Mark na bawal ito sa loob ng Yes, alam Apa, alam bahay. po. So bakit siya pumayag? Mahal po namin sa isa eh. Wala na po kami magagawa. Okay. Wala naman din kaming magagawa. Lalo na yung... Pero bakit hindi nila pinaalam? Oo, ni Mark. Pero ang tanong, Mamo, sabi ni Mamo bakit tinago nyo at bakit Yes. sa bahay nyo ginagawa? Eh, Yes. hindi nga magandang ehemplo yon. Kasi actually po, Mama Carla, bawal po talaga sa grupo yon yung O sa'yo magjojowa. nang galing, di ba? So, dapat alam mo yun. Alam ko, sarap kasi magmana mga alaga mo. Okay, alam mo naman, Mamo, alam mo naman na binubuisit ka lang. Mamo, tanungin din kita, may relasyon din ba kayo ni Mark? Ay, wala po. Ako kasi, sa God knows pag-alaga-alaga. Pag nagbo-boyfriend ako, labas sa alaga. Ganun po yun. Okay, ang ikinagagalit mo lang ay ginagawang ganon sa loob ng bahay mo Yes. at sa mga alaga At mo. dapat, kung talagang coach ka nila, kung choreographer ka, magpakita ka ng magandang asal. Hindi nagpapakita ka dahil may gusto ka. Okay, anong masasabi mo doon, Miko? Go! Sakit!
Nakakaloka. Ramdam na ramdam ko rin na gusto mo din si Mark. Siguro naman alam mo kung anong level ko, di ba? O alam ko, ba't ka nangingialam sa relasyon namin? Hindi ako nakikialam. Ang ayoko lang Di na ayaw nangingialam. na makita ng mga bata yung kababuyan Ramdam na ko na gusto ginagawa mo si mo. Mark. Kaya ka pala nakikipagsiksikan sa bahay ko. Mark, diretsahang tanong. Alam mo ba ang patakaran bilang dancer sa bahay ni na Mamo? Opo. Ano ang nangyari at nasuway niyo ito ni Miko? Mahal ko po siya. So bakit niyo ginawa? Dahil ang sagot mo, mahal mo si Miko. Pero gaano ba kahalaga sa'yo na kayo ay pinatira sa bahay na yon at ganun yung ginawa mo? Meron bang nagawang mali si Mamo sa inyo? Wala po. Actually, Mama Carla talaga. Kaya ako naiyak. May guesting po sila sa April 28 sa Alimoy, Cabao. Kaya po napipikon na ako kay Miko. Ito na yung unti-unti makikilala sila eh. Mag-guest yung mga bata eh. Kaya ako lagi wala sa bahay kasi nag-ano ako ng costume nila. Tapos iba na pala yung ginagawa ni Miko. Unti-unti na umangat yung mga bata. Isend namin ako kumukuha sa kanila eh. Tapos yun yung pag-agawin na trato ni Mike. Pagpapalit niya yung pangarap ko sa kanila dahil lang dyan. Mamo, ramdam namin yung busilak mong puso ha at yung kagustuhan mo, yung dedication mo as a manager. Ramdam namin. Pero para sa akin, hindi mo na problema kung ito yung decision. Magpapalit na lang siguro ng ibang dancers kung kapalit ni Mark, kung hindi kayo magkakaintindihan, diba? Hindi mo na ba matatanggap na nandyan si Mark as isa sa mga dancers mo? Actually, Pero sila ni Miko, may ganun ba? Ano ba nangyayari? wala naman po masama eh. Open naman sila magkaroon ng relasyon. Actually, lahat ng alaga ko ganun. Okay sila magkaroon ng girlfriend, okay. Kasi ayokong pag-imasukan yung kung ano nararamdaman nila. Pero sana naman, pag trabaho muna tayo. Focus muna tayo kasi may goal tayo, Miko. Alam mo yan. Ikaw din ang makaawa sa akin para magturo sa mga bata. At ganito gagawin mo sa akin. Nagtiwala din ako sa bahay kaya nag-ano ako na magtrabaho dahil para sa inyo lahat yun. Okay, kilalanin naman natin ang dating jowa ni Miko na kaibigan naman ni Mark. Ace, pasok! Talo-talo ka rin, ano? Ace, diretsahang tanong, alam mo na bang jowa ni Miko ang kaibigan mong si Mark? Hindi ko pa po alam. Ace, kamusta naman kayo ni Miko nung kayo yung ka-partner, Okay pa po. magkarelasyon? Okay pa po. Tapos yung medyo lumabo po dahil nung hinaya ko po siya mag-date kami sa 14, di po siya nagre-reply sa akin. Yun na po pala yung may ginagawa silang dalawa. Kaya yun pala, meron ng Mark. Teka, ikaw ba yung, siya ba Miko yung sinasabi mong Opo, siya po, Mama Carla. na boyfriend mo na open ang relationship? Hindi mo niya alam eh. Oh, bakit sabi ni Miko open naman yung relationship nyo? Eh, ba't Hindi ko po- hindi mo alam? Hindi ko po alam yun dahil nasa Quezon City po. Balikan natin ang naging issue dito. Si Mamo maganda ang kanyang pangarap doon sa grupo ng mga talents na inaalagaan niya. May mga pangarap siya para dito. Kumuha siya ng coach para mag-train. Unfortunately, sa pagkuha niya ng coach, dito pumasok ngayon yung damdamin, yung emosyon ng isang taong nagmamahal. Hindi natin masisisi si Miko kung magmahal siya kay Mark at kung gayon din ang maging damdamin ni Mark. So nagkaroon ng relasyon sa isang business environment na ipinagbabawal ang relasyon na ganyan. May purpose din si Mamo, pero mahirap kontrolin yung emosyon. Di ba? Gagawin mo ang lahat para lumigaya ka. Pero nakita natin dito ang kawalan ng pagiging tapat ni Miko at ni Ace doon sa kanilang relasyon. Kasi nagkahalo-halo na ang kamunduhan dito. Kay Miko, okay lang sa kanya na hindi ko alam kung open relationship. Parang MU, mag-un na magsyota na hindi naman magsyota. Walang label.
Ayun sabi, ang dami kasi mga ginagawang terminology para ma-justify ang isang mali. Now, si Miko, okay sa kanya yung open relationship. Pwede ako makipagrelasyon kay Ace. Pwede rin ako makipagrelasyon kay Mark. You want the best of both worlds. Hindi po ganun sa reality. Kasi may masasaktan ka. Kita mo nangyari kay Ace. Nasaktan siya. Ikaw, nag-enjoy ka. Di ba? Sa'yo, open relationship. But there's no such thing. Kailangan meron tayong katapatan, loyalty, faithfulness sa karelasyon natin. Doon yung respeto pumapasok. So ngayon, ang nakita natin dito, yung kawalan mo ng respeto dahil ginawa mo yung kahalayan sa loob ng bahay ni Mamu. At yung bahay na yun hindi sa'yo. Sana binigyan mo ng respeto. Kung hindi man doon sa loob ng bahay, karapatan mo yan gawin mong gusto mo. Doon ka na sa mga pribadong lugar. Pero doon sa kanya, doon siya na insulto. Ang sa akin sana, lahat naman tayo nagkakamali. Kung maaamin natin ang kamalian natin, baka maibalik pa natin yung dati nating pagsasamahan. Maraming salamat po. Yun, maraming salamat sa iyo, Brother June. Mahirap pong kontrolin kasi yung emosyon, yung pag-ibig. Kagaya ni Miko na, well, obviously, medyo naging maluwag si Miko. Masyadong taken for granted yung kanyang pakikipagrelasyon dahil meron siyang ibang syota. Ang gulo ng buhay, ano? Si Ace yung dating syota ni Miko. Hindi alam ni Ace na may bagong jowa na itong si Miko sa katauhan nitong si Mark. Si Mark ay dancer naman nitong talent manager na si Mamu. Ang hindi lamang gusto ni Mamu, ito kasing choreographer na si Miko, kasama dun sa racket nila. So, ang inaasahan sana ni Mamu, hanggat maaari, huwag mong haluan ang pakikipagrelasyon sa ating talents. Pero mahirap nga dahil umibig ang tinamaan ng kulog, na bakla, di ba? Umibig kaya pumatol naman itong si Mark. Ang isa pang hindi maganda, ginawa nila yan at gumawa sila ng kahalayan doon mismo sa kwarto ni Mamu sa kanyang bahay. Yon ang isang malaking kababuyan. Ang kababuyan na sinasabi natin gagawa kayo ng kahalayan sa kwarto ng iba. Yon. So, ano po ang inyong komentaryo? Ano ang inyong mensahe? Anong inyong maipapayo dito sa mga na-involved sa kasong ito? Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook page, Messenger ng Dr. Love, or pwede po kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 17 ng buwan ng Abril. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa 6 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 35 hanggang 40. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sinabi ko sa inyo na nakita rin ninyo ko at hindi kayo sumampalataya. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Ito ay sapagkat
Ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ngunit ibabangon siya sa huling araw. Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ang bawat isa sa nakakakita sa anak ay sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Oras natin, ganap na ang alas 10:15 ng gabi. Miyerkules po ngayon at tuwing Miyerkules, alam naman ninyo, hindi ho tayo pinababayaan ng Panginoon. Kapag Miyerkules ay binibiyayaan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makasama natin ang isang matagal ng kaibigan, isang babae na binigyan ng misyon ng pagkakalat ng mabuting balita. Let's welcome sa ating programa tuwing Miyerkules ng gabi ang ating kaibigan all the way from San Diego, California, at pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil palagi po siyang kasama natin sa programa natin. Let's welcome Ms. Fatima Soriano. Hello, Timmy! Good evening po. So nice to see you. Magandang umaga sa inyo dyan sa San Diego. Good morning din po. Kumusta na, Timmy, ang iyong naging weekend at tayo nasa kalahati na ng linggo ngayon? Nawawala ang audio ni Timmy. Baka nag-mute sandali lang, Timmy, ha? Baka nag-mute yung kanyang audio. Nawala ang audio ni Timmy. Sayang kasi bibigyan natin, ayun, nandun na yata. Can you, Brother June? There you go. Okay. There, yay! Ayun eh. Kumusta ang naging weekend mo, Timmy? Naging mabuti naman po, Brother June. Surprisingly po itong huling weekend, medyo lang po kami, pahinga, relax. Hindi po that's super good. busy. Oo, Yes, so we dahil thank God for that. yung natapos Opo. na Lenten season, Holy Week na yan. Ako, pagod na pagod tayo dyan, di ba? Ay, opo, pero ang sarap na napagod yun, Brother Ang June. sarap kasi ng talagang- feeling, maniwala Diba? ka. Lalo Opo. na yung Black Saturday, yung Easter Vigil natin, talagang very Opo. meaningful, very colorful. Very meaningful. The anticipation and the joy. Ay, iba po talaga. Just spending time with God like that, ibang klase po That talaga is yung true. I saya. agree with you. Yes. Timmy, tulungan mo kami dito sa Gospel for today, which was taken from the 6th chapter of John, chapter 35, verse 35 to 40. Ito yung tinapay ng buhay. Ito yung pangako ng Panginoon at binibigyan din ng ating Panginoong Jesucristo na yung nakakakilala at nakakita sa Kanya. When we say nakakita, hindi ito nangangahulugan yung physically nakita natin siya, no? Kundi yung natagpuan natin siya, nakilala natin si Jesus sa ating buhay. Ang sabi niya, ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya ito, wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin. Ngunit, sabi niya, ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ang bawat isa na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw, ang wika ng Panginoon. And this is a promise, Fatima, di ba? Opo. Napakagandang pangako, Brother June. And ito yung pangako na nagbibigay sa atin ng pag-asa na maaari nating panghawakan sa ating buhay. Kasi
totoo naman po sa mundo natin ngayon, there's so much, death and sorrow. And everything just seems to be fading away. Parang, can we really hold on to something these days? And pinapaalala sa atin ng Panginoon na, kung ikaw ay nasa akin, kung kilala mo ako, kung talagang nalalaman mo sa iyong puso kung sino ako, ano ang aking nagagawa sa iyong buhay, at may pagmamahal, no po, na inaalay natin sa Panginoon, at alam din natin yung pagmamahal niya para sa atin. Naroroon po, as Christians, we have in our faith this unique and very beautiful hope na mayroong resurrection, mayroong pagkabuhay, at nasa huling araw, kahit magunaw man ang lahat, ano man ang mangyari sa mundo, sa lahat ng nilikha, nandun yung pangako na tayo'y makakarating dun sa bisig ng Panginoon, sa arms niya, kasi bubuhayin niya tayo. Hindi natatapos yung ating kwento sa kamatayan o sa kalungkutan. And it's very much Easter, no, Brother June? In the Easter spirit. Gospel, yes. In fact, itong gospel na ito ay fulfillment, realization doon sa naganap na Paschal Triduum, yung paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon. At hindi natapos doon sa pagkamatay, kundi in-anticipate, hinintay natin talaga yung kanyang muling pagkabuhay. At doon sa kanyang muling pagkabuhay na yun, nagkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos na tayo'y bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kahit daw, ito'y para doon sa mga taong nakakakita sa Panginoon. At Timmy, anong ibig sabihin nung nakakakita? Paano natin makikita ang Panginoon? Wala na siya rito, pumanik na siya sa langit. Oo. Totoo po yung sinabi niyo, Brother June. Makikita natin ang Panginoon hindi sa pamamagitan ng ating mga mata o ng ating, ng physical na kundi sa pamamagitan ng puso natin. Nakikita ba natin siya? Meaning, nakikinig ba tayo sa kanyang salita? Kilala ba natin siya? At have we formed this intimate and loving and close relationship with God? Meaning to say, araw-araw ba, parte ba siya ng iyong daily life? Kinakausap mo ba siya? Alam mo ba sa iyong puso kung sino siya? Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangako, ang kanyang kabutihan, ang kanyang naging buhay, yung pinagdaanan niya nga para sa atin. And ito yung regalong ibinibigay niya sa pinagdaanan niya na yun. So, makikita natin po ang Panginoon doon. And also, Brother June, and this is very important, I believe we've talked about this before, nakakakita sa Panginoon. Ikaw ba ay tumitingin sa iyong mga kapatid dito sa daigdig? Sa mga taong nahihirapan, sa mga taong iyong nakakasalimuha, sa mga nangangailangan, nakikita mo ba ang Panginoon sa kanila? Nakikilala mo ba si Hesukristo sa kanila? Ikaw ba'y tumitingin o ini-ignore mo na lang? Ini-ignore mo yung pinapakita sa iyong mukha ng Panginoon sa bawat mukha ng mga kapatid natin na nakakasalimuhan natin dito sa mundo, na nagsasalarawan nung mukha ng Panginoon. And kapag ginagawa po natin ito, surely we're seeing God's face. When we love, surely we see His face. When we give, when we become instruments of peace, when we become joyful servants of the Lord, na isinasalarawan din natin ang Panginoon sa ating mga sariling pamumuhay, surely we see His face also. And I think yun po yung napakahalaga na palagi nating tatandaan, na para makita natin ang Panginoon. Talagang yung isasalarawan natin ng kanyang mukha, at titingnan din natin kung sa mga taong nakakasalimuhan natin na nagpapakita na yung Diyos sa atin sa pamamagitan nila at pinaparamdam sa atin na siya'y narito. Sa pagkatao ng iba. Alam mo, Timmy, meron kaming isang programa dito sa Channel 5, yung Face to Face. At dito ay tinatalakay namin ang mga problema ng ating mga kababayan. Now, karamihan sa mga nagiging panauwi namin dito, at yung mga iba-ibang problema nila, most of them come from the informal settlers, yung mga ano ang tawag natin doon sa Pilipinas, mga squatters tawag natin dito. Politically correct informal settlers. Nakikita ko yung dami ng mga problema at kawalan ng katahimikan at kapayapaan dito sa mga pamumuhay nila. Dahil parang hindi nila nakikita ang Panginoon. Parang
nabubuhay na lamang sila sa pang-araw-araw na buhay at wala nang interes na hanapin ang Panginoon. So, pag wala ang Panginoon sa buhay natin, nandiyan na ang chaos, di ba? Andiyan ang kaguluhan, kawalan ng kapayapaan and everything. And, itong iniisip ko, paano natin maibabalik itong mga taong ito para makilala at matagpuan nila ang Panginoon? Parang wala silang time spiritually, Yes, Fatima. yun. Totoo po yan, no? Brother Jun, yung apakadali pong sabihin, no? Kunwari, kahit sino man sa atin, pwede nating sabihin, hindi, nagsisimba ako. Kilala ko ang Panginoon. Nagdarasal naman ako gabi-gabi. Pero iba po yun Brother Jun. I don't even think I know how to explain yung tama kayo, are you really spiritually present there with God? Yun nga yung tipong siya lang yung nasa puso mo pagkakagising mo. Agad naaalala mo siya, kasama mo siya sa buong araw, hindi yung sa bago ka lang matulog, or hindi yung pag nasa simbahan ka lamang. May problema ka. Or may problema ka, yes, diba? opo. As is the case most of the time Yes. sa atin na kilala lang natin yung imahe ng Panginoon pag may hinihiling tayo. Pero hindi po kailangan yung Panginoon, yung parang ganun parang siguro yung mahal natin sa buhay or yung kaibigan natin. Kaibigan, oo. Yes, kaibigan na through the good and the bad, nandun siya. Hindi mo lang siya kilala kapag everything's going wrong. Kundi ngayon, na maayos ka lang ngayong araw, magtatrabaho ka lang siguro or kakain ka lang, whatever you're doing, andun siya. Kinakausap mo siya at kinikilala mo talaga siya. Ito yung kaibigan, Spiritually speaking. ito yung kaibigan, Fatima, na pinagtitiwalaan mo. Ito yung kaibigan na alam mong nandyan sa'yo lalo sa panahon na ikaw ay nangangailangan ng makakaunawa. That's why, di ba, mahalaga para sa atin yung kinakausap mo yung kaibigan mo araw-araw. Opo. Yes. Di ba parang minsan we feel incomplete pag, hindi ko natawagan si ganito or hindi ko nakita si ganito. Di ba po? May ganun tayo. Yes, oo. Ganon din kay Lord. Pag malapit ka doon sa kaibigan mo, parang bahagi na siya ng buhay mo. Pero ito yung kaibigan na isinugo ng Diyos sa atin, ng Diyos Ama sa atin. Ito yung kaibigan na siyang channel ng pangako ng Diyos na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan kung nakikita natin siya at isinasa buhay natin ang kanyang mga aral. Siguro itong oras na ito, let us ask Fatima Soriano to include our prayers. Isama sa panalangin niya yung ating mga panalangin sa mga nakikinig ngayon sa atin na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay at doon sa mga nakikinig ngayon na hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin ang larawan ng ating Panginoon. Fatima, pwede bang mag-lead ka ng prayers para sa amin? Yes po, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po. Kami po ay pinupuri kayo at nagpupugay dahil sa walang hanggan at walang sawa niyo pong pagmamahal sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa mga times na we take this love for granted. Na kahit po sabihin namin kilala namin kayo, alam namin kung sino kayo, at kami nananalangin sa inyo, hindi po talaga kaming lubos at tunay at taus-pusong lumalapit sa inyo. And now, Lord, we take this opportunity to do just that, to open our hearts to you and offer everything to you. Alam po namin na kayo ang aming kaagapay at kaibigan na kahit kailanman, hindi kami pababayaan, hindi kami huhusgahan, at hindi kami lolokohin. Dahil po, nasa inyo ang katotohanan. Yes, Lord. We can trust you, Lord Jesus. And so, inaalay po namin sa inyo lahat ng aming panalangin, sa amin na humihingi ng paghilom, physical man o emosyonal o spiritual. Please touch us, Lord Jesus, and heal us. Heal our brothers and sisters, especially those, Lord Jesus, na lubos po ang paghihirap. Yes, Lord. Especially those na malayo pa rin po ang puso sa inyo. Marami po sa amin, Lord, alam po ang inyong pangalan, ngunit hindi lubos ang kilala ang inyong tunay na katauhan at pagmamahal para sa amin. Please draw them close to you, Lord Jesus. And paalala niyo po sa amin na kayo ang kaibigang naghihintay lamang sa aming paglapit
sa aming pagbabalik sa inyo. Maraming salamat po, Lord Jesus. We trust in you with all of our hearts and all of our souls. And Mama Mary, mahal na mahal po namin kayo. Amen. Please always pray for us Yes, Lord. and guide us Yes, Mama upang Mary. lubos pa po namin makilala at mahalin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Alam mo, ang sarap ng feeling namin pagkasama ka naming nananalangin. Pagkatapos pagnilayan ng mabuting balita, we open our hearts to the Lord at umaasa kami na mananahan ng Panginoon sa amin. Thank you so much, Amen. Fatima. Maraming salamat din po, Brother Jun, sa palagi pong pag-imbita sa akin upang makasama po kayong lahat na magnilay. Talaga pong it truly blesses my heart and really refreshes my soul. So maraming salamat po. Salamat. Thank you po. Sa amin po ang karangalan. Maraming salamat, Fatima. Thank you and give my regards to Feli, to Danny, and to MM, ha? Ay, mga karating po, please send our love to din po to your family, Brother Jun. God Thank bless you po. God bless you too. I love you, Fatima. We love you po. Thank you po. Goodbye. Si Fatima Soriano, mga kaibigan, ang ating naging panauhin. At siya po ay kasama natin talaga sa mahabang panahon sa programang ito. Magbabalik ang palatuntunang Dr. Love Radio Show after the song. Oras natin, ganap na ang alas 10:35 ng gabi. Aba, ito'y panawagan lamang po doon sa makakasama natin. Akala ko, matagal pa ang bakasyon. Nang tingnan ko ang kalendaryo, next week na pala. Sos Ginoo. So, yung mga makakasama po natin sa ating pilgrimage sa South Korea ay inaaniyahan po natin na makipag-ugnayan po kay Miss Edna Calleja para humalaman ninyo, mabigyan kayo ng briefing at information hinggil po sa ating patutunguhan. Of course, dapat malaman nyo ano ba ang weather sa South Korea ngayon. Spring po sa South Korea. So medyo may konting kagat pa rin po ng lamig at yan ang hinahanap natin. So it's spring, maganda, may cherry blossoms pa. Magdala tayo ng something that will protect us from cold. Kailangan natin yung mga, ano ba yung tawag doon? Yung mga ginagamit natin para converter, para yung ating mga plug, sa ating mga pag-charge natin sa ating mga cellphones, magamit natin. Yung things like this. Makipag-ugnayan po kayo kay Edna Calleja sa kanyang cellphone number. You can call her or text her para malaman niyo kung paano niyo po matatanggap ang inyong mga informations, ang ticket ninyo, hindi kayo makakalipad ng eroplano nang wala kayong ticket, di ba? So, alamin po ninyo, tumawag kayo kay Edna Calleja sa 0925-752-2230. 0925-752-2230. Speaking of ticket, hindi ko pa nakukuha ang ticket ko dahil akala ko matagal pa. Yung pala sa Martes na, di ba? 23 ang alis natin. Ayun. 23 ang ating alis patungo sa South Korea ng 23 ng gabi actually. Madaling araw na yun, after 12 midnight ng 24, if I'm not mistaken. Alas 10 minutes after 12 midnight ang ating alis. So, please get in touch with Edna Calleja para ho malaman niyo kung ano mga kailangan, no? 0925-752-2230. Alright, batiin lang muna natin ang mga kaibigan natin. Magandang gabi po kay Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Si Maria Rosario sa Avedra, Chacluti ng Novaliches, Quezon City ay nakatutok din po sa programa natin. Magandang gabi kay Marvin Zandro Riabad. Yan, Marvin Zandro Riabad. Alani Hungko, buwabati po ng magandang gabi at Blessed Wednesday sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Eliza Flor Velasco, bumabati ng magandang gabi. Good evening din kay Lilian Panaligan Buen
ng Paranaque, isang senior citizen. Elvira Anastasio, buwabati na magandang gabi. Si Roel Midis. Christian Yabut ay buwabati po ng Navota City, ay buwabati sa inyong lahat. Nagpapacheck ng attendance si Nancy Serdenia Catolico ng Bicol, Kapalonga, Camarines Norte. Malayo yan, di ba? Neneng Dula, buwabati na magandang gabi. Sonia Aguilion Apante, buhat po sa Hong Kong. Siya po ay nanonood sa Facebook page ng Dr. Love sa Hong Kong. Kumusta po ang ating mga OFW dyan po sa Hong Kong? Mag-iingat po kayo. And sana po ay mapasyal ang programang Dr. Love Radio Show at magkita-kita po tayo dyan sa Hong Kong. Ho? Rosalie Saong, good evening and happy listening. Manuel Adelante Kumilang, dati nang nagtetext sa atin to. Maria Luisa Cacnio, magandang gabi po and happy listening and happy viewing sa inyo. Good evening and happy listening kay Shari Picho ng Seattle, Washington. Lori Feria Flores ng Pasay. Evelyn Fortunado, buwabati po na magandang gabi. Dr. Love, lagi po nakasubaybay at nakikinig sa mga advice ninyo. Buhat po sa Real, Quezon. Aba, kababayan rin ng Edna Calleja, taga Quezon. Magandang gabi sa inyo. Macario de la Cruz Jr., Dr. Love, buwabati po ako ng isang magandang gabi. Ako po ay tagapakinig sa radio. Shout out po pala sa Tagatburan, Tribong Dumagat Remontado. Ayan. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Maria Erica Yeklo Pena. Riza Templadong Parang Kape. Judith Vicente, nabuwabati ng magandang gabi kay Fatima Soriano, Dorina Villaruz, Figueroa ng Gagalangin Tondo, at siyempre ang ating kumaring si Zenny Dayang Hirang ay binabati ho natin ng magandang gabi. Sa mga nag-aantabay po, may nagtatanong, Brother June, madidinig ba namin ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio? Nakaline na po yan tuwing Miyerkules ng gabi dito po sa programang ito sa 92.3 Radio 5 True FM. Ang liham kasaysayan ay atin pong tutunghayan bukas na Huwebes sa ating programa. At kung meron po kayong problema na gusto po ninyong talakayin natin sa ating programa, maaari po ninyong ipadala yan sa ating email address. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com or pwede ho ninyong i-text sa ating Dr. Love Facebook Messenger. Oras, alas 10:42 ng gabi. Kalon, 10:46 is our time. Magandang gabi at happy listening sa ating mga kaibigan, na mga regular na mga nakikinig po sa programa natin. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Magandang gabi kay Mariví Viola, kay Elizabeth Villa Gonzalo, at kay Myra Bulisay Lee. Ito mga regular po nakikinig sa programa natin. Maaari kayo magpadala ng inyong mga liham kasaysayan sa ating programa sa ating email address drloveradio5@gmail.com o kaya po sa ating Dr. Love Facebook Messenger, or pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Sa mga naghihintay po ng panalangin para kay Padre Pio, doon sa mga may karamdaman na nasa tahanan, sa may mga karamdaman na mga nakakonfine sa mga ospital, narito po ang inyong hinihintay, ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat
ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing, kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo, hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan, at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Awiting ito pansamantala, tayo po ay magpapaalam at muling magbabalik bukas alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager si Raul de la Cruz, ang ating Production Manager Alvin Maanyo, Cherry Baile ang ating Operations Manager at ang ating mga producers Jen Ganda Morales at Mike Santillan na ang kanyang ama ay nag-birthday kahapon. Ang ating naging direktor ngayong gabi, si Direk Sheikh Mamaril. Ang ating radio studio technician, si Rome Ortigas at Ricky Manalo.
At siyempre po, ang ating PA at avid operator na nagbabalik, si Jarian Manipon. Sino bang direktor ko ngayon? Direct Joey. Kasi naman, pwede bang bigyan niyo ng mas taas sa upuan naman yung tao pagka nauupo si Direct dyan? Di ko makita Ayun, si Direct Joey, ang atin pong direktor ngayong gabi. Hanggang bukas po muli, ito po si Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam. Magandang gabi, maraming salamat, shalom, alaikum.